For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Praise God. Panginoong Diyos, purihin ka sa sandaling ito. Ang aming mga puso ay nagagalak na ikaw ay luwalhatiin. Ang iyong pangalan ay aming itinataas sapagkat ito ang pangalang naghatid ng kagalingan, kaligtasan, kalakasan sa aming mga buhay. Ito ang kapangyarihan, hallelujah, na nagbibigay sa amin ng tagumpay sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Sumisira sa mga gawa ng kaaway upang kami ay makahakbang at na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka sa oras na ito, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang at muli kami humihingi ng pagpapala sa pamagitan ng iyong mga salita, yunawang buksan at dalhin sa puso ng iyong mga anak sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo kami at ibuhos mo masagana ang mga pagpapala ng langit. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat sa oras na ito. At muli, nagagalak tayo na nasa gawain ng Panginoon. At maganda ang klima. At kaya samantalahin natin dahil kaunting panahon lang yan. Darating na ang summer. Sa Sunday ay ministerial meeting. So huwag kalimutan ng mga brothers na mag-ready para sa participation sa meeting. At ang alam ko, tayo ang moderator. Sa atin ang moderator. So maganda na lang si Brother Raul sa Sunday para mag-moderate. At gusto ko lang ding ibalita sa inyo mga kapatid na ang naging malaking problema sa San Pedro at sa Baclaran ay naayos na po. At nagkaroon na sila ng pag-uusap nung nakaraang Sunday ng hapon. Bago dumating yung Sunday na yon ay nag-meeting kami ng mga pastors at nagkaroon there was a point na na parang gusto na nilang bitawan at alisin sa fellowship ang Baclaran, pero hindi ako pumayag at sa tulong ng Panginoon ay na-convince sila na mag-usap-usap for the last time. So, salamat sa Diyos na namagitan at gumawa ng daan para mangyari yun. Excuse. So, hopefully, sa mga darating na fellowship ay kasama na natin ang Baclaran sa gawain. Okay? At sa first Sunday ng February, which is February 4, Lobby ng Panginoon, Sunday sa hapon ay magiging guest speaker natin si Brother Edgar. At karoon tayo ng fellowship kasi pag siya ay in-invite ko, lahat ng mga kasama niya ay kasama yon dahil isang sasakyan lang naman sila or dalawang sasakyan pa uwi. So mag-expect tayo ng maraming mga kasama sa February 4 ng hapon dito. At yun ay matagal ko na rin dinidesire na mangyari. So ngayon ay mas lalong binigyan ng Panginoon ng daan. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang mga gawa. Amen. At of course sa March ay merong fellowship sa Anahawan. So ito yung
fellowship na pinag-isa sa Buntok at sa Anahawan. At ito ang magiging yearly na fellowship nila. And Lord willing, makapag-participate tayo ron sa mga huling linggo ng March. So, ang Diyos ay napakabuti sa atin mga kapatid. At naalala ko lang, noong mga nakaraang pag-uusap namin, ay sumagi sa isip ko yung isang sitwasyon sa Israel na nanganib ang isang tribe na mawala. Dahil sa isang pagkakamali o sa isang kasalanang nagawa ng tribe na yon, I think yun ay tribo ni Benjamin, ay nagkaroon ng battle at naubos yung mga lalaki. Kaya nung ma-realize ng Israel na naubos ang mga kalalakihan ng Benjamin, ay nag-iyakan sila. At sabi nila, ano na mangyayari? Mawawala ang isang tribe sa atin. So nag-pray sila at humingi ng wisdom sa Panginoon. At so ang nangyari ay na-resolve yun dahil inasawa ng ibang tribe ang mga kababaihan sa Benjamin para ma-preserve yung tribe. At naalala ko lang yun dahil sometimes may mga problema nangyayari na may mga gawaing na nahihiwalay sa atin at para sa akin yun ay hindi magandang bagay. Yun ay isang bagay na nakakalungkot mga kapatid na mayroong mahihiwalay na nagawain. Lalo na kung hindi naman nagmamatigas, nagpapakumbaba, ay hindi dapat mahiwalay sa atin. So, may mga fellowship na rin o may mga local church na rin na nahiwalay sa atin at yun ay dahil sa ibang kadahilan na naman. Yun ay dahil sa pagmamatigas at mga katwiran na hindi tama kung kaya't sila ay nahiwalay. So ngayon ay pinupuri ko ang Panginoon sa kaniyang pagtatagumpay. Amen. Alright, so samahan niyo ako sa ating teksto sa Luke chapter 22. Basahin muna natin ang dalawang talata sa verse 39 at 40. Well, ang sabi rito sa verse 39, ang eksena rito ay sa Mount of Olives, sa Gethsemane. And he came out and went, as was his habit, to the Mount of Olives, and the disciples also followed him. Now when he arrived at the place, he said to them, "Pray that you do not come into temptation." Praise God. Ang gusto kong kuhain ang salita dito sa verse 39 na salitang habit, as was his habit. Sa King James yata ay as he was accustomed. So ito ay isang salita na para sa akin ay nagdadala ng or merong malaking halaga sa buhay ng isang mananampalataya. So ang ating pag-usapan ngayon ay developing godly habits. Paano tayo mag-develop ng makadiyos na pag-uugali or practice, kasanayan. Sa dictionary, pag sinabi nating habit, it is a pattern of behaviors, no? Acquired by frequent repetition. So kapag tayo ay may paulit-ulit na mga pagkilos, ito ay nakakasanayan natin hanggang sa ito ay nagiging natural sa ating katawan, it becomes a habit. Okay? An acquired mode of behavior that has become nearly or completely involuntary. So, kapag na-acquire natin ang isang behavior, ito ay para nagiging automatic na sa atin. So, pansinin niyo or alalahanin niyo ang inyong mga automatic na habit. Diba? Marami yan. Pagising sa umaga, ano ang unang-una niyong ginagawa? Pag hindi kayo sanay sa isang bagay, hindi niyo ito nagagawa ng madalian. Pero kapag kayo nasanay, it becomes natural sa ating katawan, it becomes a habit.
Sa Biblia, similar din naman ang kahulugan ng salitang habit sa Bible, set patterns of behavior. These patterns can be helpful when they lead to spiritual discipline and a regular pattern of prayer and worship. Others can be detrimental to faith. So merong tinatawag na good habits and bad habits. Sa buhay ay usual nating tinatawag na bad habits ay mga bisyo. Mga bagay na we are addicted to at nakakasira sa ating katawan at nakakasira sa ating behavior. So in a general sense, ang habit ay set patterns of behavior. It could be good, it could be bad. Ang Greek word dito ay ethos. So dito kinuha ang salitang ethics. At ang ginamit na rin sa English ang word na ethos. So the word ethos or the Greek word ethos means custom, usage, or prescribed by law. So merong dalawang common translation ang Greek word na ethos. Ang isa ay custom at ang isa ay yung ating word na ginagamit ngayon, which is habit. Pag sinabing custom, we're talking about social custom, religious custom, legal customs. So sa Bible, ang salitang ethos ay tumutukoy sa unang-una sa religious customs. So ito'y mga practices na piniprescribe ng kautusan or itinuturo sa mga tao as part of the religious activity. So katulad ng pananalangin, of course, it's a religious practice. Sa panahon ni Jesus, pagpunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. Sa panahon ni Jesus ay ang mga Hudyo sa araw ng Sabat ay pumupunta sa tinatawag na synagogues. Pero alam ninyo na walang synagogue na itinayo sa panahon ni Moses at walang instruction ng Diyos patungkol sa tinatawag na synagogue. Ang sinagoga ay isang system na develop ng mga Hudyo sa panahon ng dispersion. Sa panahon ng kanilang diaspora nung sila ay na-captive ng Babylon. Ang mga Hudyo na dinalang bihag sa Babylonia at sa ibang mga lugar ay nag-develop ng practice na tinatawag na synagogue. Sila ay instead, sapagkat malayo or giba ang templo during that time, malayo ang Jerusalem, so ang ginawa nila, naggawa sila ng isang structure para sila ay matipon on the day of Sabbath. So wala ditong altar, wala ditong priest na nagmi-minister na katulad ng sa templo. Meron lamang maybe priest or scribe or isang rabbi na nagli-lead at merong tagabasa ng scripture at pagkatapos ito ay ini-interpret sa kanila. So dito rin na-develop ang rabbinism. Kaya pagdating sa panahon ni Jesus, may mga synagogues at may mga rabbis na kinikilala ang mga Hudyo. Now, ito'y naging bahagi ng kanilang religious custom. Pero yan ay hindi naging utos ng Panginoon, hindi yan bahagi sa mga kautusan na binigay ng Diyos sa kanila. It was developed over time. Sa Luke chapter 1, merong isang custom na pinapractice ang mga Hudyo at ito'y na-develop sa panahon ni Haring David. Sabi sa verse 9, according to the custom of the priestly office, he was chosen, yan ay si Zacarias, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. Pagdating sa panahon ni David, King David, in preparation sa templo na itatayo ng kaniyang anak, malaking family na ang priesthood
ang family ni Aaron. So malaking family na yan at marami ng mga lalaki na maybe qualified para mag-minister. So hinati ni Haring David ang family na yan into groups or families na inassign niya na mag-rotation sa pagmi-minister sa temple. So yan ay naging bahagi ng religious custom ng mga Hudyo. Luke chapter 2, sabi naman dito, si Jesus ba to? Yes. And when he was 12 years old, verse 42, they went up there according to the custom of the feast. So ito namang custom na ito ay, I think it's Passover, kung hindi ako nagkakamali. Alam natin na, kung maalala ninyo, ang Diyos ay nag-require sa mga Israelite na 3 times a year, sila ay haharap sa Panginoon sa Jerusalem, sa lugar na pipiliin ng Diyos. Yun ay sa panahon ng Passover, sa panahon ng Feast of Weeks, and then sa kapistahan ng Feast of Tabernacles. So 3 beses yan sa isang taon, obligado ang mga Israelites, especially mga kalalakihan, na humarap sa Panginoon. So ito nung si Jesus ay 12 years old, siya ay isinama ng kanyang family sa Jerusalem from Nazareth para sa ganitong kapistahan. So it was a custom. Okay? So sometimes ang salitang hindi natin masyado makonek ang salitang habit sa custom because when we speak about habits, we're talking about personal habits. Pero sa scripture ay ang mga religious customs ay related sa mga habits na nakakasanayan ng isang tao. So maging ang mga bagay na ito ay kailangan makasanayan gawin ng mga Israelite as part of their faith. And then ang social custom ay isang habit din, pero ito naman ay yung mga practices na ang nag-determine na ay ang community. Ang isang halimbawa diyan ay sa John chapter 19, nang si Jesus ay namatay, ang sabi sa verse 40, they took the body of Jesus and bound it in linen wrappings with the spices, as is the burial custom of the Jews. So yung paghuhugas, pagpiprepare ng bangkay, ay isang kostumbre yan. Isang practice ng mga Hudyo. Of course, sa atin naman ay ginagawa rin yan. Pero sa panahon na yon, ang katawan ay nililinis at nilalagyan ng mga pabango, and then ito ay binabalot sa tela mula ulo hanggang paa. So kung naalala niyo si Lazarus nang siya ay na-resurrect, siya ay nakabalot pa ng tela mula ulo hanggang paa nung siya ay lumabas sa kanyang libingan. At sabi ng Panginoon, kalagan niyo siya. So it's a social custom. Ang pangatlong halimbawa dito ay ang legal custom. Basa natin sa Acts 25, verse 16, na dito ay binanggit ang Roman custom of handling prisoner. Sabi rito sa verse 16, I replied to them that it is not the custom of the Romans to hand over any person before the accused meets his accuser face to face and has an opportunity to make his defense against the charges. So, ibig sabihin ito'y bahagi ng batas. So, ito'y mga practices na ang nag-determine naman ay ang batas ng lupa. Para maging fair, para maging patas sa mga tao, ay nagkaroon ng ganitong batas na hindi basta ikukulong maliban na naidepensa muna nung accused ang kanyang sarili at nagkaharap daw ng face-to-face doon sa accuser. So it's a law of the land. Part of the law of the land, nagiging practice, it is always binding, at kung ikaw ay citizen, ay pwede mong i-demand ang bagay na yan. Legal customs, religious customs, social customs, legal customs. Ang pang-apat
ay personal habit. Personal habit which is practice developed by an individual. So ito yung ating bibigyang diin ngayon. Bagamat yung tatlo na binanggit natin sa taas ay babalikan natin ng ilan para ma-connect natin sa ating paksa. Personal habits, ito yung ating mababasa dito sa ating teksto na sinabi rito, when he came to Mount of Olives, as was his habit. Ayon sa kaniyang nakasanayan. So, ibig sabihin, si Jesus ay merong habit na umaakyat ng bundok, nag-spend ng time sa bundok ng Olivo at kahit sa ibang lugar, ay siya ay umakyat sa bundok para mag-spend ng time manalangin. I think mayroon dito sa Luke 21, verse 36, sabi rito, tama ba ito? That's not the verse. So mayroon pang isang talata na kung saan binanggit din ang patungkol sa pag-akyat ng Panginoon sa isang bundok para manalangin. So ito ay practice ni Jesus on a regular basis. Kahit sa panahon na siya ay very busy sa early years ng ministry, nagka-cast out ng demons, nagpapakain ng libo-libo, nagpapagaling ng may karamdaman, pagdating ng gabi, ay humihiwalay siya sa kanyang mga disciples at siya ay nag-spend ng panahon sa bundok para manalangin. So, ito yung bagay na gusto kong i-establish sa atin mga kapatid, na napakahalaga na bilang mga Kristiyano ay mag-develop tayo ng godly habits. ang mga habit na ito, ang mga ugali or kasanayan na ito ay mayroong malaking value sa ating buhay. Isang popular na statement, saying, kasabihan na madalas banggitin ay yung watch your thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. And then, watch your character, for they become your destiny. So between words, thoughts, and actions, and character and destiny, ay nasa gitna ang bagay na ito. Our habits. We make our habits. We develop habits. Sometimes not intentionally, but for the sake of survival. Kapag ang mga kabataan ay papasok sa eskwela, maraming bullies, maraming kalaban o maraming competition, kailangan niyang ma-survive ang isang taon sa school. Sometimes ang isang kabataan ay naiimpluwensyahan at nagpapa-impluwensya sa mga kaibigan o sa mga bagong barkada para ma-survive niya ang mga taon na yan. Kaya maraming mga kabataan, ang ganda ng ugali sa probinsya, pag nagkolehiyo na sa Maynila, nagiging NPA. Diba? Gugulat yung magulang. Nagbenta ng kalabaw, nagbenta ng lupa. Pagdating ng ilang buwan, makikita niya sa balita, yung anak niya nasa kalsada. May dalang placard. Kinakalaban ng gobyerno. Yung gobyernong nagsusustento ng kanilang education, kinakalaban na nila. At ito'y nagagawa dahil sa napupuwersa silang mag-adapt ng isang lifestyle sa kasama ng mga tao o mga kabataan din in order to survive the years. Subalit, ang masama dito, it becomes part of their system. At ito ay sumisira sa kanilang buhay. Habits are small building blocks of life. Hindi natin masyado napapansin ang mga habits. Sabi nga ng isang nabasa ko kanina, habits are
small, sabi niya, are very small change. Sometimes they're too small para ma-notice natin until they are too big para ma-break natin. It starts small, hindi natin napapansin. Yung mga practices natin na ginagawa ay hindi natin napapansin na dahil maliit lang or minsan lang, and then it becomes regular hanggang sa isang araw, nito'y napakalaking bagay na hindi na tayo basta-basta nakakawala. So, habits are small building blocks of life. Success, sabi ng isang binabasa ko kanina, is the product of daily habits. Kung papansinin ninyo, ang mga taong tagumpay sabihin natin, sa negosyo, ay may mga habits sila sa buhay na nagdala sa kanila sa pagtatagumpay sa negosyo. Kaya mo bang magpuyat gabi-gabi? Diba? Kaya minsan tayo, pag naghanap ng trabaho, pag nahirapan tayo, inubo ng konti, nilagnat ng konti, di ba? We give up. Pero yung mga nagtagumpay at na-establish ang kanilang makabuhayan, hindi yung sumuko sa mga ubo, sipon at lagnat. Kahit nahihirapan ng katawan, bumabangon yun ng maaga hanggang sa ito'y masanay na kahit nilalagnat, hindi na napapansin ang lagnat sapagkat naging normal na ang paggising ng maaga at yung habit na yun ay nagdala sa kanila sa isang tagumpay. Small actions form the basis for everything in life. Hindi natin yan nare-realize, pero yung mga maliliit na action natin, kahit yung paggising lang sa umaga para manalangin, yan ay isang foundation sa buhay natin. Minsan nakakatamad gumising sa umaga, pagpuyat ka lalo na Sunday, yung isang anak ko na nag-aaral pa, sino ba yun? Ayun, si William. Siyempre, pagod ng Sunday, kaya pagdating ng Lunes, kahit namaos na lang yung alarm clock, tulog pa rin. Naniniwala ko mga kapatid na ating mga habits ay nagdedetermine ng ating future. It does not always guarantee, but it brings us closer doon sa ating mga desired ends. Hindi naman lahat ng puyat sa gabi ay tagumpay. Sometimes may iba pang habits na nagka-counter doon sa kanyang pagiging masipag gumising, meron namang isa pang habit na sumisira doon. Halimbawa, yung pagiging gastador. Puyat ka, dami mong kinita. Pagdating ng hapon, nahawakan mo yung pera bago kumagat ang dilim, ubos na. So, nagka-counter din yun. Yun ay isa pang habit na sumisira sa resulta ng isang magandang habit. Pero kapag tayo nag-accumulate ng good habits, and I'm talking godly habits, okay? Naniniwala ko, these habits will determine our future. Tayo ba'y magiging effective na preacher? Tayo ba'y magiging effective na song leader? Magiging effective sa ministry? Anumang ministry na ating ginagampanan, we build it sa pamagitan ng ating mga small habits na hindi nakikita ng marami pero ginagawa natin on a regular basis. And we do them hindi dahil masarap gawin, ginagawa natin iyon dahil kailangan natin. Because we have a goal. Sabi nga ng iba, sa ibang nabasa ko, huwag ka na lang tumingin sa goal. Mag-focus ka lang sa habit mo. Kapag naging consistent ka sa habit na yon, na patungo sa isang goal, kahit hindi mo laging makita ang goal, isang araw mararating ka, naandun ka na sa target mo na goal sa buhay. Because you have been consistent in your habits. Ang isang problema sa ating society ngayon, and I'm hoping na ang ating mga anak ay hindi masama sa ganitong
sa ganitong trend sa ating lipunan. Problema ng ating society ay maraming mga kabataan na na pumasok na sa adult stage ng buhay na hindi nakadevelop ng good habits. Okay? Hindi nakadevelop ng good habits. Naniniwala ko na ang pag-aaral ng mga bata, ang goal sa pag-aaral ng mga bata ay hindi para maging academically or sabihin natin intellectuals pagdating sa academics. Yan ay pwedeng maging benefits on the side. Pero ang dapat ma-develop sa mga bata ay good habits na mag-prepare sa kanilang future. Sa website ng isang school ay nakuha ko yung kanilang I don't know kung ito pina-practice nila completely, pero nakuha ko yung kanilang principle pagdating sa education ng mga bata. Hinati nila sa 3 set of habits na gusto nilang matrain sa mga bata sa early stage, middle hanggang sa mga huling taon. Ang una daw na mga habits na dapat matutunan ng mga bata ay una is the habit of attention. Pansin niyo ba, maraming mga kabataan ngayon kulang sa attention span. Noong nangangaral si Brother Anson nung Sunday, di ba? I was there. Nakikita niyo naman siguro ako doon, ano? Pero napapansin ko na may mga kabataan na hindi mapakali. Kailangan nilang manalamin habang oras ng pangangaral. Nawawala ang ating atensyon sa present. Doon sa occasion, halimbawa kung mayroong nagtuturo sa atin. And I'm sure yan ay nagagawa natin sa eskwelahan. So yung delikado minsan sa online classes. Diba? Kasi kung minsan, ang bata, kahit na ang screen ay nandyan ng mga classmate, napakadali lang mag-switch ng screen para sa laro. Ang mga bata ay dapat mag-develop ng habit of attention. Yung matutong, mag-focus kapag mayroong nagsasalita para maintindihan. Pangalawa ay habit of obedience. Makita nyo, mga bata ay para, alam nyo yung teka-teka? Anak, gawin mo to. Teka. Teka lang. They need to learn the habit of obedience. Pangatlo is the habit of respect. At ito ay dapat maagang natututunan ng mga bata. Kapag ang ating mga toddlers ay sinisigawan kayo sa kalsada or kahit hindi sa kalsada, kahit sa bahay, then they need to learn respect. At pang-apat is the habit of responsibility. Matutong kumain mag-isa. Matutong kumain sa tamang lugar, hindi yung hinahabol pa ng nanay para lang subuan. Diba? Yung matutong magligpit ng sariling higaan. Sanay ba ang ating mga anak na pagpapasok sa eskwela? Sige anak, ako na magligpit niyan. Turuan yung magligpit. Alam niyo, yan ang isa sa mga unang-unang discipline sa mga sundalo pag nasa barak sila. Magsuot lang ng medyas. Dapat kaya yan ng mga bata. It's a habit of responsibility. Magligpit ng laruan, magligpit ng kanyang pagkain. So this is the habit of responsibility. Unang set pa lang yun. And then ang second set ay habit of perseverance. And then habit of punctuality. Yung magawa nila yung kanilang task sa tamang oras. Punctuality. And then the habit of reverence. So from respect, ngayon ay reverence. At ito ay ang paggalang sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Pag ang anak natin takbo-takbo sa oras ng gawain, kailangan ng spanking yan. Pag palaging ganyan ang bata sa church, ang unang i-spank ay magulang. Sa pulpit.
A habit of reverence ay napakahalaga, mga kapatid. First, they learn respect. Then, they learn reverence. Paggalang sa Diyos. And then, the habit of thoroughness. Ibig sabihin, kapag sila'y gumawa, hindi yung laging kapos, kundi ginawa nila, tinapos nila yung trabahong pinapagawa sa kanila. Ang pangatlong set ng habits, and probably ito ay sa mga older kids na, is the habit of integrity. Integrity is yung honesty, yung pagiging tapat. Kung tayo nangako, tayo nagsalita, okay, ay ginagawa natin or totoo. And then the habit of reflection. Habit of reflection is the habit of taking time to think. Sometimes hindi natin naiisip, maaaring hindi natin na-realize na kahit ang pag-iisip, it takes discipline. Dahil kapag hindi tayo nag-iisip at nagre-respond lang tayo, mabilis tayong kumilos sa pamagitan ng ating emotion, then nadadala tayo ng ating mga damdamin sa mga maling desisyon. We need to take time to think, to reflect. Pagkatapos ng pangangaral, pag-uwi sa bahay, bago matulog, reflect on the Word of God. And then the habit of self-control and the habit of service. Now, I like this thing sapagkat, I don't know, hindi naman ito complete sa kanyang sarili, pero pinakita ng school na yon na napakahalaga sa kanila ang pag-develop ng habit sa mga bata. At naniniwala ko na ganun din pagdating sa ating Panginoon. Ang mga habit ng ating buhay ay maghahanda sa atin sa mga panahong darating. Kahit mga bata man o mga magulang, ang mga habit sa ating buhay ay maghahanda sa atin sa mga panahong darating. Kaya nga napakahalaga nung statement na yun sa teksto natin sa verse 39, sapagkat that was the last night ni Jesus sa ibabaw ng lupa, and that was the night na siya ay kailangang magpasya ng pinakamahalagang desisyon. And he was struggling between the Father's will, and his human will. Thank God, ang ating Panginoon ay nagtagumpay. Ang kanyang pagpapasya sa Garden of Gethsemane ay hindi isang one-time occasion, mga kapatid. Ito ay bunga ng lifetime of surrender. Ng buong buhay na pagpapasakop sa Ama. Mula nung siya ay nagkamalay, makikita natin ang scripture ay consistent na kaniyang ibinigay ang kanyang sarili sa mga trabaho ng Ama at inihanda niya kanyang buhay para sa trabaho na ipapagawa sa kanya ng Ama. So it was a constant surrender sa Diyos na nagdala sa kanya at naghatid ng tagumpay sa Gethsemane. Maaaring sabihin natin, he was sinless. So hindi mahirap sa kanya ang magtagumpay sa kasalanan. Pero sa part na ito, ang kanyang kailangang daigin ay ang kanyang ang pagpapahalaga sa kanyang sariling buhay, sa kanyang human life. And the fact na ang kanyang pasan ay hindi sarili niyang problema, kundi ang problema ng buong mundo. It was a big burden sa ating Panginoon. Pero siya ay naging mananagumpay, mga kapatid. So we must develop godly habits. At sapagkat kailangan nating i-replace ang mga sinful habits na ating nakasanayan sa buhay, sa lupa. Marami tayong sinful habits na nakasanayan, and these are destructive. Na kung hindi ang Diyos mag-intervene, then hindi natin ito ma-overcome. Gusto kong basahin natin ang isang talata sa Jeremiah. Gusto kong mag-quote mula sa book of Jeremiah ng ilang bahagi. Dito sa Jeremiah chapter 13, pansinin ninyo ang salita ng Diyos against Israel.
Sa verse 23, sabi niya rito, can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spots? Kaya bang palitan ng Ethiopian ang kanyang balat? You know, mga Ethiopian ay mga Africans, maitim. Kaya ba nilang palitan ang kanilang balat? Or ang leopardo ay alisin ang kanyang mga spots? Alam niyo naman ang leopard ay may mga spots na itim sa kanyang katawan. Then, you as well can do good, sabi ng Diyos sa Israel, who are accustomed to doing evil. Kung kaya raw palitan ng African, Ethiopian, African ang kanyang balat at ang leopardo ang kanyang spots, then kaya rin daw baguhin ng Israel ang kanyang sarili, gumawa ng mabuti. Kahit nasanay siyang gumawa ng masama. So, ipinakita dito ng Panginoon na ang Israel, ang mga Israelites, they cannot change their lifestyle on their own. Hindi nila kayang baguhin ang kanilang sarili, ang kanilang mga habits sa kanilang sarili. They have been accustomed to do evil. At yan ay totoo sa ating lahat, mga kapatid. We are all sinners. Kung hindi ang Diyos ang nag-intervene, ang ating lifestyle ay masama pa rin hanggang ngayon. Ang ating mga habits ay either drugs pa rin, sigarilyo pa rin, alak pa rin, at kung ano-ano pang mga maruruming bagay sa ating katawan. Salamat na lang ang Diyos ay mabiyaya sa atin. At pinakita dito ng Panginoon ang sinfulness ng tao. You know, ang kasalanan, of course, sometimes ang habit ng tao ay ang mismong mga kasalanan na kanyang nagagawa o na para bang on a daily basis, nagiging normal sa kanya ang paggawa ng kasalanan. Now, tingnan ninyo ang sabi ng Jeremiah chapter 2. Verse 23. I want to read this from my Bible. Sabi rito sa 23. Chapter 2, verse 23. How can you say, I am not defiled? I have not gone after the Baals. Look at your way in the valley. So ang Diyos ay parang nakikipag-conversation sa Israel. How can you say, I am not defiled? I have not gone after the Baals? Look at your way in the valley. Know what you have done. You are a swift young camel running about senselessly on her ways. Para kang isang batang kamelyo na takbo rito, takbo roon, na walang direksyon. Verse 24, a wild donkey accustomed to the wilderness. So gumamit ang Diyos ng metaphor. Ang Israel ay parang wild donkey raw, accustomed to the wilderness, that sniffs the wind in her passion. Who can turn her away in her mating season? None who seek her will grow weary. In her month, they will find her. Ang ibig sabihin dito, katulad ng wild donkey na kapag nasa mating season, hindi daw mahirap hanapin. Kahit ito wild, pag mating season, madali raw mahuli ang wild donkey dahil siya mismo ang lumalapit sa mga lalaking donkey. Kaya sabi, in her month, they will find her. Keep your feet from being bare and your throat from thirst. But you said, it is hopeless. No, for I have loved strangers and I will walk after them. So ito ang behavior ng Israel ayon sa pagtingin ng Diyos. Na kahit alisin ang mga Diyos-Diyosan sa kalagitnaan ng Israel, ang Israel ay gagawa ng paraan para kumuha ng mga Diyos-Diyosan. They will go after idols. Ganon ang kanilang attitude. Sabi ng binasa natin, ay sila'y accustomed, sila'y nasanay sa ganitong behavior. Kaya nga pagdating sa Sunday, sa ating bahagi ng series, makikita natin, hindi pa man na itatayo ang tabernacle, hindi pa man na ibibigay completely ang 10 Commandments.
Sinusulat pa ng Diyos sa bundok. Ang Israel ay nagsasamba na ng Diyos-Diyosan sa baba, sa paanan. Ganun sila accustomed sa paggawa ng masama. So, bakit natin pinapakita ito? Sapagkat ang mga habits na nade-develop ng tao, yung mga kasalanan na nagiging habit natin sa ating buhay, these are things, these are habits na hindi natin kayang alisin sa ating sarili. We need intervention from God. We need God's mercy. At kung ang mga sinful habits ay hindi natin maaalis, then we cannot move up patungo sa mga godly habits sapagkat hindi yan magmimix sa ating buhay. And that is why kailangan mo nang maalis ito. Una, ipinakita ng Diyos ang Israel. Bakit pabalik-balik sa mga idols? It is because of the power of sin. Na doon nasanay ang Israel like any other nations, nasanay sila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung babasahin pa natin ang ang Ezekiel, ay pinakita ng Diyos kay Ezekiel ang abominations. Dinala ng Panginoon si Ezekiel sa mismong most holy place. At ipinakita sa kanya, tingnan mo kung anong ginagawa ng Israel. Sa kanilang mga silid, sa kanilang mga secret places, ay may mga images, may mga abominations. Tapos nagtataka kayo kung bakit ibinigay ko sila sa kaway. Ang number one sa utos ng Diyos, yun ang number one din nilang sinuway. You shall have no other gods before me. Sabi ni Pablo sa Romans 3, ganun tayo lahat. Gentiles or Jews, we are all found sinners before God. Wala nakakahigit. In fact, sa Romans chapter 2 at chapter 3, in-establish ni Pablo na kahit pa ang Israel ay tumanggap ng kautusan at pumasok sa tipan sa Diyos, wala siyang pinag-iba sa mga Gentiles. Kung gaano karumi, abominable ang mga Gentiles because of their idols and their sinful life, ganun din ang Israel sa mata ng Diyos. Kaya pagdating sa gospel, walang special people outside of Christ. Walang special nation. Pagdating sa gospel, tinitingnan ng Diyos ang lahat ng mga bansa, including Israel, as sinners in need of a Savior. And thank God, dumating si Jesus Christ. At hindi siya para sa Israel lang, siya ay para sa lahat ng mga bansa. Hallelujah. Now, tingnan ninyo kung anong plano ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 36, sundan natin ang ilang mga salita rito para makita natin na walang magagawang Israel sa kanyang mga sinful habits on his own unless God intervenes. Sabi rito sa Ezekiel 36 verse, simulan natin sa 24. Actually, sa verse 22 mo yan pwedeng simulan. At sabi ng Panginoon dyan, it's not for your sake that I am going to do this, but for the sake of my holy name, my great name, which you have defiled. So, ano man ang gagawin ng Diyos sa Israel, sa pagliligtas sa Israel, it is not because worthy ang Israel sa kaligtasan. Gagawin ito ng Diyos para itaas ang kanyang dakilang pangalan. It is for His name. Sabi niya sa verse 24, For I will take you from the nations and gather you from all the lands, and I will bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. So lahat ito ay gawa ng Diyos. Verse 26, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Paanong gagawin ito ng Diyos? Sabi niya, I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. So yun ang ibig niyang sabihin, I will give you a new heart. And ano naman yung I will put a new spirit? Sabi sa 27,
I will put my Spirit within you and bring it about so that you may walk in my statutes and be careful and follow my ordinances. So lahat ng ito ay Diyos ang gagawa para sa kanyang dakilang pangalan. Lilinisin niya ang Israel, aalisin niya ang pusong bato, palitan ng pusong laman, bibigyan sila ng bagong espiritu at yun ay walang iba, ang espiritu ng Diyos. Para ano? Para sila ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Sa pamantayan, sa standard ng Diyos. So there is no other way na magawa natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos unless ang Diyos ang mag-provide ng paraan. Ganon ka-powerful ang kasalanan sa ating buhay. And we know it. Sapagkat kahit gaano kabait ang mga bata na ipinanganak, gaano ka-inosente, habang sila'y lumalaki, right there sa bahay natin, sa loob ng Kristiyanong bahay, ang mga bata ay natututo ng mga kasalanan na eventually ay nagiging habit sa kanilang buhay. And that's why kahit lumaki yan sa church, kahit lumaki yan sa bahay mo at lagi mong kasama sa simbahan, ang lahat ng bata ay kailangang magkaroon ng personal na karanasan na ang Diyos ay maawa sa kanila. Na maramdaman nila ang habag ng Diyos na kailangan nila ang tagapagligtas. Sabi ni Pablo, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of sin?" Sino raw magliligtas sa akin sa katawang ito ng kasalanan? Alam ni Pablo sa Romans chapter 6, 7, 8, in-establish niya na ang ating katawan ay kinapapalooban ng tinatawag na law of sin and death. And the only way na ma-overcome ang kapangyarihan na yan ng law of sin and death, kailangan merong mas powerful na law na mag-overtake sa buhay natin. And that is the law of the Spirit of life. At hindi yun natin mararanasan maliban tayo kaawaan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, katulad ng mga hintil, tayo'y patay sa kasalanan. But God, who is rich in mercy. Subalit ang Diyos, dahil sa siya'y mayaman sa kahabagan, kaawaan, kahit nung tayo patay pa sa kasalanan, tayo kaniyang binuhay. So wala tayong participation doon, mga kapatid. It's all the work of God. Amen. Kaya kung nare-realize nyo ngayon na tayo'y buhay na sa Diyos, then dapat nating ma-recognize na itong lahat ng ito'y gawa ng Diyos. Inabot niya tayo, binigyan niya tayo ng pusong mapagpakumbaba para mag-respond sa kanyang salita. At tayo ay sumunod hanggang sa tayo ay nagpabaptize. Ang lahat ng ito ay dealing ng Diyos sa ating buhay. At ngayon ay dinidesire nating matuto at marinig at maipamuhay ang salita ng Diyos. It is all God's dealing sa buhay natin. Bakit? Because God is laying a good foundation. Inalis niya muna ang lahat ng sagabal, lahat ng hindi natin kayang pagtagumpayan sa ating sarili. At siya'y naglatag ng magandang foundation para mag-build tayo sa ibabaw na ito sa pamagitan ng paglakad sa pananampalataya. Kaya ang pag-pursue ng godliness, ng godly habits, ay hindi ito kayang gawin ng isang unbeliever. But if you are now a believer at naniniwala kang ikaw ay inabot ng Diyos, ikaw ay iniligtas ng Diyos, at ang lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin ay ginawa ng Panginoon para sa iyo, then ang pag-practice ng godliness, ito ay para sa iyo ngayon. Kaya nga mahirap mag-advise ng Word of God sa mga unbeliever. Kaya may kaibigan tayo, tapos payuhan natin ang salita ng Diyos, mga biblical principles. Paano nilang ipapamuhay ang biblical principles? Ang unang-unang nilang dapat ma-recognize,
kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan muna nilang ma-convert. Kailangan muna nilang ma-recognize. Kailangan nila ang Diyos at hingin ang awa ng Diyos. Then, ang mga prinsipyo ng Biblia ay madali nang ipamuhay. Amen? You see? So, ganito ang ginawa ng Diyos sa Israel. And that is why dumating ang bagong tipan. Ang tipan sa ilalim ng, ang tipan ng biyaya na ngayon ay nasa ilalim ng dugo ni Kristo. Sapagkat kung babasahin pa natin ng Jeremiah 31, sabi ng Panginoon, I will make a new covenant. Hindi na katulad nung una kong tipan na sinira ng kanilang mga magulang, ang tipan na ito ay iba. Susulat ko ang aking salita sa puso nila. Dati nasa bato ang utos ng Diyos, sabi ng Panginoon, ngayon ilalagay ko sa kanilang mga puso ang aking salita. At kapag ito'y nangyari, wala nang magtatanong at wala nang magsasabing, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat sa panahon na yon, everyone will know me. Di ba napakaganda? You see? Sa ilalim ng tipan, sa ilalim ng bagong tipan, ang bawat isa sa atin ay may personal na pagkilala sa Diyos. Hindi ka nakadepende sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo. You know your God. Bakit? Sapagkat may ginawa siya sa buhay mo. Mayroon siyang isinulat sa puso mo at yun ay ang kanyang salita. Hallelujah. You see? Kaya, sabi ng Panginoon, everyone will know me from the least to the greatest. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Yun ang nais ng Panginoon na mangyari. Kaya, we need to develop godly disciplines mula sa ibabaw ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. On top of what God has done, pagkatapos na tayo iligtas, hugasan sa mga sala, ariing matuwid, ngayon tayo pinababanal niya. Dito ngayon nakikita natin ang buhay Kristiyano, ang paglakad sa kalooban ng Diyos ay pag-develop ng godly habits na kung ating mapapractice, this will determine many things. No? Tagumpay, kalakasan, kapangyarihan, ang masaganang gawa ng Diyos sa ating buhay. Ito ngayon ay madidetermine ng ating habits. Hindi ibig sabihin ligtas ng tao, automatic ay godly habits ang kanyang ipapractice. Okay. Sapagkat ang katawan, na nagtataglay pa rin ang law of sin and death, ay meron pa ring tendency na bumaba o sabihin natin mag-slide patungo sa kasalanan. Kung hindi didisiplinahin at hindi sasanayin, ang ating katawan ay babalik pa rin sa mga gawang marumi. That is why it takes discipline ngayon. Kaya nga mayroong mga instructions, paglakad sa salita ng Diyos, paglakad sa pag-ibig, paglakad sa pananampalataya, pagdidisiplina ng ating mga sarili. Pansinin ninyo ang mga disciples, balikan natin sandali ang ating teksto. Dito sa verse 40 ulit, sabi rito ng Panginoon, pagdating nila sa Mount of Olives, sabi ni Jesus, pray that you do not come into temptation. So bakit niya sinabihan na gano'n ang mga alagad? Because ang gabing iyon ay isang labanan. Maririnig nila ang pagtangis ng Panginoon. And they may be tempted. Sabi sa verse 41, and he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and began to pray, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Now an angel from heaven appeared to him, strengthening him, and being in agony, he was praying very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. So yung mga talata na ito nagpapakita ng struggle ni Jesus sa kanyang katawan, sa kanyang damdamin, kung paano siya umiiyak para sa pagharap niya sa mangyayari sa kanya sa araw ng bukas. In fact, dito pa lang, pagkatapos niyang manalangin, ay huhulihin na siya. So ganoon na lang ang struggle ng ating Panginoon sa laman. Father, if you are willing, remove this cup from me.
Yet not my will, but yours be done. I can imagine na yung pag-iyak, yung pananalangin ng Panginoon ay naririnig ng mga disciples. Maaring may kalayuan ang pananalangin ni Jesus, but I believe na naroon sila ay nag-oobserba at nakikinig anong mga nangyayari dito. In fact, mababasa natin sa John 17 na ang isang bahagi ng prayer ni Jesus sa Gethsemane ay na-record ni John. At siya'y kasama doon sa dinala sa Gethsemane para samahan ng Panginoong manalangin. Now, tingnan ninyo, when he arose from prayer, he came to his disciples and found them sleeping. At sabi rito, they were sleeping from sorrow. I don't know kung ganito ang account sa ibang gospels, pero dito ko lang nabasa na yung kanila palang pagkaidlip ay hindi lang basta puyat sila or nahirapan silang magpuyat, kundi sila ay nakatulog sa kalungkutan. Maybe narinig nila ang daing, ang agony ng ating Panginoon at sila'y nalungkot. Sometimes ganun tayo, pag nalulungkot, sa halip na manalangin, natutulog na lang. Diba? Sa halip na makipagniig sa Diyos, idadaan natin sa tulog ang ating kalungkutan. I can imagine na ganito ang nangyari sa mga disciples. Kaya pala sabi ng Panginoon sa unahan, pray that you do not come into temptation. Hindi lang very tempting ang matulog sa gabing iyon, kundi very tempting yung mag-react, yung human reaction sa maririnig nila na daing ng Panginoon sa mga oras na siya ay mananalangin. Ang kanilang response was not spiritual. Ang kanilang response ay natural response ng tao. I don't know kung sila yung nanalangin, it appears na hindi sila nanalangin during that time. So you see, hindi nila kaya ang discipline ni Jesus, hindi nila kayang ma-emulate ang discipline ni Jesus sa panahon na ito, sapagkat hindi pa dumating ang Espiritu Santo. So sila ay nagre-respond sa mga situation the way a natural man will do. Yung unconverted na kalagayan ng isang tao ay ganun ang kanilang response sa mga situation. Remember nung after nito ay dumating yung mga sundalo, no? Ginied ni Judas. Anong nangyari? Nag-react si Peter. Tinagpas niya ang isang lalaki at naputol ang tenga. So it's a natural response. In fact, sabi ni Peter before this prayer, sabi niya, Panginoon, hindi kami papayag na ikaw ay makuha ng ilang iyong mga kaaway. Itataya ko ang aking buhay sa iyo. So very aggressive at very passionate. Pero yun ay emotion. Sabi ng Panginoon talaga, Peter, as nasabi ko sa iyo, titilaok ang manok ng 3 ulit at saka mo lang marirealize na ako'y pinagkanulo mo sa gabing ito. Well, mga kapatid, that is why kinuha ko ang teksto na ito so that we can learn na ang godly discipline ay hindi na-acquire by human practice, by human abilities. Meron itong foundation muna. At ito ay ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Ang karanasan natin ng pag-aayos ng Diyos ng ating buhay, yung pagpapatawad sa ating mga sala ng ating lumang pagkatao, yung pag-aring ganap ng Diyos. Maraming Kristiyano nag-struggle sa godly life because they're moving from justified to sinner, justified to sinner. Kapag sila ay nag-fail, ang conclusion agad nila, hindi siguro ako talaga ligtas. Nag-i-struggle sila sa ganung kalagayan. Kailangan muna tayong ma-settle sa ginawa ng Diyos. When God saved you, you are saved.
When God filled you with the Holy Spirit, hindi na aalis ang Espiritu na yan. It will remain hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ano man ang ginawa ng Panginoon sa iyo, kapag pinatawad ka sa lumang buhay mo, you are forgiven. Kung mayroon mang mga bulong na nagpapaalala sa iyo ng iyong lumang buhay, hindi mo na kailangang makinig sa bulong na yon because ang salita ng Diyos ay totoo. Ang pagpapatawad niya sa buhay mo ay totoo. Amen. Then, doon sa foundation na yan, diyan tayo makakalakad ng matuwid sa tulong ng ating Panginoon. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 4. Okay, sabi rito ni Paul kay Timothy, verse 7 and 8. But stay away from worthless stories that are typical of old women. Rather, discipline yourself for the purpose of godliness. Discipline yourself for the purpose of godliness. For bodily training is just slightly beneficial. Sa ibang salin ay have small benefits. But godliness is beneficial for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. So si Pablo ay nagbigay ng ganitong advice sa kanyang dinidisciple kay Timothy, a young man na tinitrain sa ministry, at si Timothy ay marami ng kumbaga siya ay nadidevelop sa ministry at naaasahan ni Paul. Nevertheless, may mga struggles si Timothy sa kanyang sarili, nadi-discourage. At yan ang dahilan kung bakit may pastoral letter si Paul kay Timothy. At may mga bagay na kailangan matutunan. Maybe si Timothy ay medyo nag-entertain ng mga kwento-kwento. Sino sa atin ang medyo nadi-discourage kapag may narinig na kwento? Kapag may mga comment ang ibang tao, nadi-discourage tayo sa ating paglilingkod, na feeling natin unworthy na tayo. Sabi ni Paul kay Timothy, huwag ka magbigay ng panahon, lumayo ka sa mga walang kabuluhang kwento. Sabi niya, discipline yourself for the purpose of godliness. Ibig sabihin ni Paul, mag-focus ka sa pagdisiplina ng iyong sarili so that you may be a godly man. So napakalaki ng kaibahan, no? Yung comparison dito ni Paul mula sa bodily training, spiritual training. Merong similarity, parehong merong training na ginagawa, pero pinakita niya na ang value ng bodily training, sabi niya, ay napakaliit kumpara sa training towards godliness. Sometimes marami tayong pinapahalagahan sa ating katawan. Marami tayong disiplinang pinapractice sa ating katawan. Medyo metikuloso tayo pagdating sa kalinisan. Sino sa atin mga kalalakihan na napakatagal maligo? Kaya nating maligo ng 30 minutes? 1 oras? The question is, kaya mo bang magbasa ng Biblia o manalangin ng kalahating oras? Metikuloso tayo pagdating sa mga bagay ng laman. Mapili sa damit, marunong tayong kumilates ng kulubot o hindi kulubot na yung pagkaplansya ng damit. Pero pagdating sa ating spiritual life, paano natin dinidisiplina ang ating sarili? Magaling tayo magpuna ng magandang nota o hindi magandang nota, magandang behavior o hindi magandang behavior ng mga tao, pananalita. Pero paano natin ngayon dinidisiplina ang ating sarili? Pagdating sa godliness. Hindi sinasabi ni Paul na walang pakinabang at wag na natin bigyan ng panahon ang bodily training. May lugar yan sa buhay natin. Pero hindi yan dapat makahigit
sa pagsasanay sa pagiging makadiyos. Hindi yan dapat makalamang pagdating sa pagsasanay towards godliness. Kung kaya natin mag-spend ng isang oras sa mga bagay ng laman, dapat ay kaya nating higitan yan pagdating sa practice ng godliness. Diba? Naalala ko yung pangangaral nung Sunday ng hapon. Diba yung value? Sabi ni Paul, our light affliction. Sometimes umiiwas tayo sa affliction because pag sinabing affliction, parang mahirap, struggle. Ang gusto natin ay Christian life na walang affliction. Pero kung walang affliction ang ating Christian life, saan tayo magdidisiplina? Anong ating pagsasanayan? Kung walang struggle, ano yung kailangan nating i-discipline? Kaya nga mayroong pagsasanay, mayroong discipline because we live in a body na hindi pa na-redeemed. This remains under the law of sin and death. Kapag pinabayaan mo ang katawan na yan, marami ang gustong gawin sa sanglibutan. And therefore, there is discipline. But you see, ang affliction, sabi nung in-explain, di ba, napakaganda. Because ang affliction, ang ating light affliction, kapag ito ay ini-endure natin, every affliction na ating pinagtitiisan sa lupa, ay mayroong dinadagdag na bigat sa kaluwalhatian. Bakit? Binabalance yan ng Diyos. You see, siyempre, pag ang affliction natin madami, medyo mabigat yung timbang. Kaya sabi ng Panginoon, ang iyong affliction para dahil sa aking pangalan, dagdagan ko ng weight. Kaya nga sabi ni Pablo, ang aking mga kahirapang naranasan sa lupa magaan lang. Dahil yung kaluwalhati ang darating ay napakalaki. Napakarami. It's too much for me. And I am not worthy of this glory if not for the grace of God. Sabi nga ni Paul, hindi kayang itumbas sa kaluwalhatian. In other words, kapag nilagay sa isa timbangan ang mga suffering, affliction natin at itinapat sa other side ng timbangan ang kaluwalhatian, hindi yan magbabalance. Magtitip over yan dito sa kaluwalhatian. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kahit gaano karami akong tinitiis, mas mabigat ang value ng kaluwalhatiang darating. See? At kapag meron tayong ganitong perspective, then ang pagdidisiplina ng ating buhay ay mas lalo nagiging meaningful. We are disciplining our bodies towards a great reward. Sabi ni Paul, godliness is beneficial for all things because it holds promise for the present life and for the life to come. Sipin mo ang value ng disiplina, hindi lamang sa buhay na darating, eternal life, pati ang present life mo ay nakikinabang sa pagsasanay mo sa pagiging makadiyos. So either side of the grave ay nakikinabang pagdating sa godliness. Samantalang, pagdating sa physical training, ang kanyang pakinabang, it cannot go beyond the grave. It cannot even face the grave. Kapag dumating na ang kamatayan, walang physical training na kayang mag-prevent ng kamatayan. Walang pagiging maingat sa katawan, walang pagiging metikuloso sa ating katawan na kayang magligtas sa atin sa kamatayan. Pero, training towards godliness, it will take you beyond the grave. Amen. In fact, ang rewards ng paglilingkod sa Diyos ay nandun sa kabila. Wala dito sa side na ito. On the other side of the grave, nandun ang rewards ng paglakad sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi nating godly habits, kasama na dito ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, fellowship, meditation sa Word of God, pag-attend sa gawain, pag-participate sa mga
ah, mga pagtitipon ng mga banal. It's all of this. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, di ba sinabi ron, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba. Ang word doon ay habits or ethos. As is the manner of some, as is the habit of some. Sapagkat ang nagiging habit naman ng ibang mga mananampalataya ay yung magpabaya. We know it's our responsibility, we know it will benefit us, pero ang ating nagiging habit ay yung opposite. Nasasanay tayo mag-excuse sa gawain, nasasanay tayo mag-excuse sa prayer, nasasanay tayo mag-excuse sa pagbabasa. Tingnan niyo mga kapatid, every time na tayo ay mag-excuse sa godly habits, ano naman ang nire-replace natin? Wala naman tayong ipinapalit na mas valuable kaysa dito. In fact, kapag pinabayaan natin ang ating godly habits, tayo ay napupunta sa mga practices na hindi na nakalulugod sa Diyos. Pag nag-miss ka ng gawain, tinamad ka, na wala kang ganang mag-church, nag-excuse ka sa gawain, nasaan ka? Sa oras na yun. You're out of God's will. Diba? So, ito yung mga habits na dapat ay dinedevelop natin, sinasanay natin sa ating sarili. These are not only responsibilities. Sa ibang bahagi, pwede natin itong tingnan as personal responsibilities natin sa Diyos. Pero sa paksa natin ngayong gabi, gusto kong tingnan natin ito as beneficial sa atin na dapat nating i-pursue. Na hindi natin dapat pabayaan because tayo rin ang nakikinabang. Wala itong may dadagdag sa Diyos, pero sa atin marami itong may dadagdag. Amen. Ilang bagay na pwede nating gawin para tayo ay matrain sa mga godly habits. Ay, unang-una, kailangan nating i-separate ang ating sarili natin sa tinatawag ni Paul na bad company. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, bad company corrupts good morals. Kailangan nating ma-identify ang ating ba mga kasama ay nakakatulong sa ating paglagong spiritual o nakaka-impluwensya sa atin palayo sa Diyos. Kapag hindi natin kayang ma-overcome ang spirito sa isang lugar at tayo ay lagi nako-compromise ang faith natin sa mga practices nila, then isa lang ang tamang decision dyan. Bumitaw tayo. Kahit malaki ang kita niyan, yung malaking kita, it's not worth the value of godliness. Kailangan mo magpasya. Mag-stay ba ako dito? Malaki ang kita ko dito. Nababayaran kong lahat. Nakakapag-ikapu pa ako. Pero nako-compromise ang iyong pananampalataya. It's not worth it. I-separate mo ang sarili mo sa bad company. Sa mga taong nagdadala sa iyo pabalik sa mga bagay na mali sa harapan ng Diyos because you're pursuing godliness. Now, ang godliness ay pinupursue natin, tandaan natin yan na ito'y ating inaabot, dinidesire at tayo humahakbang in pursuit of godliness upang ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluwalhatian sa ating buhay. Sa 2 Corinthians 6, sinabi rin ni Paul dito, ang patungkol sa pakikipamatok sa ibang ibang pananampalataya. Sabi niya sa verse 14, do not be mismatched with unbelievers. Mismatch. Kahit gaano kaganda ang tibok ng puso mo, pag unbeliever yan, mismatch na yan. Kung babasahin natin ang verse 12, sabi ni Paul, you are not restrained by us, but you are restrained in your own affections. Sabi niya, hindi kami ang pumipigil sa inyo. Ang pumipigil sa inyo ay ang inyong sariling damdamin.
Sabi niya, in the same way, in exchange, I'm speaking as to children, open wide your hearts to us, you as well. Do not be mismatched with unbelievers, for what do righteousness and lawlessness share together, or what does light have in common with darkness? Or what harmony does Christ have with Belial, or what does a believer share with an unbeliever? Or what agreement does the temple of God have with idols? For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell among them and walk among them, I will be their God, and they shall be my people. So sa ganoong perspective mga kapatid, kung kilala mong sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong buhay ay templo ng Diyos, then there is no way na ito ay i-connect mo sa mga hindi mananampalataya. Makipagrelasyon sa hindi mananampalataya. Magkaroon ng, makipagtipan ka sa mga unbeliever. It is okay na mag-work ka sa gitna ng mga unbeliever, pero kapag ang faith mo ay nako-compromise na para lamang maging in ka sa kanila, then there is the danger. Kailangan ma-recognize mo kung sino ka. And God wants you to separate from that situation. Kaya sabi niya, therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. So ang pag-separate sa sanglibutan ay pagkilala na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Bilang mga anak ng Diyos. Remember, sa Abraham ay inihiwalay ng Diyos sa kaniyang bayan, sa kaniyang family, dinala sa isang lugar. At pagdating doon sa lugar na yon, ay inihiwalay ulit siya ng Diyos sa isang kamag-anak na gustong sumabay sa kanya. Pero nahiwalay si Lot hanggang si Abraham ay nag-iisa. Hindi naman ibig sabihin na tayo mag-isa lang. Ang ibig sabihin doon yung separation so that God can do His work in your life. Meron ding bahagi ang paghiwalay na, mamaya makita natin na sometimes ang paghiwalay ay hindi yung basta humiwalay lang sa sanglibutan, kundi ihiwalay pa naman ang iyong sarili sa tinatawag na para magkaroon ka ng solitude, yung pagiging alone with God. Minsan masyado tayong sanay na laging may kasamang kapatiran, na laging masaya, laging may kausap. Pero kailangan din nating ma-recognize na gusto ng Diyos makipagniig sa atin person to person, one-on-one. Kahit may asawa ka, you need to spend time with God alone. Ang iyong pananampalataya ay hindi nakasabit lagi sa iyong asawa. Kailangan magkaroon ka ng panahon sa Diyos mo at makilala mo siya in a personal way. Ang second thing ay ang pag-engage sa yung pakikisama sa mga kapwa mo, Kristiyano, na ang pursuit ay pareho. Kilalanin mo kung sino mga taong pareho ng iyong desire. So yan ang tinatawag nating fellowship. Hindi lang yung gawain, kundi yung pag-connect sa mga tao na may kapareho ng iyong interest, kapareho ng iyong mga dinidesire sa Diyos. Ang iglesia ay na-establish unang-una sa fellowship na yan. Sabi ng Acts 2:42, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So dito nagsisimula pa lang ang formation ng iglesia as a body of people. At paano sila na-identify? Sila ay nag-gather for fellowship and for teaching, breaking of bread, and prayer. So yan, meron tayong panahon para sa gawain ng Diyos. Pero wag nating isipin na sapat na yung Sunday, sapat na yung Miyerkules. Paano naman ang iba pang pagsasama-sama ng mga banal, lalo na't ito ay nakakabuti sa pagpapatibay, pag-build up ng katawan ng Panginoon.
There is no law in the Bible na nagsasabing linggo lang tayo kailangan magsimba. In fact, any day of the week, pwede tayo magkatipon. Ang Sunday ay hindi replacement ng Sabbath. Iba ang reason ng pagkakatipon ng mga banal on the first day of the week. Alam na natin yan. Nevertheless, any day of the week ay pwedeng maging opportunity para mag-meet ang mga tao ng Diyos na ang pursuit ay godliness. Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, "Now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart." So ipursu mo daw ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama nila na tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ibig sabihin, there is a company na dapat mong pakisamahan at makilala. They have the same desires as you. You go with them. At huwag mong pabayaan ang sarili mo na oras na may mga opportunity ng pagtitipon, pero mas gusto mong nasa bahay lang. That is not good practice. Tama, ay hiwalay mong sarili mo sa sanglibutan, ilayo mong sarili mo sa mga dating barkada, ilayo mong sarili mo sa mga walang kabiluhang samahan ng mga hindi mananampalataya. It's much better na magstay ka sa bahay. Pero hindi tama na may mga gathering ang mga tao ng Diyos na may pareho mong interest, pero nasa bahay ka lang. Mas gusto mong trabaho na lang kaysa makisama sa mga taong ito. Kaya nga sabi ni Paul, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Make it a habit to come together. Dalasan natin ang pagsasama-sama, mga kapatid. Alam niyo ba, yun nga yung napakaganda sa panahon natin, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity na maging mas madalas ang pagsasama-sama ng mga banal. Right. Sa mga ibang panahon, mas mahirap ang gathering together ng mga banal. And there are times sa history na ang mga tunay na mananampalataya ay halos nag-iisang lumalakad sa kanyang conviction at wala siyang makitang fellowship sapagkat ang lahat na nasa paligid niya ay apostate Christianity. But now, there are so many opportunities. Huwag nating sayangin, mga kapatid. 1 Corinthians 9, verse 27, "I strictly discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." So it's a good thing na tayo humiwalay sa mga maling pakikisama at maging part ng tamang samahan. But in the end, ang pagsasanay is an individual practice. It is an individual practice. Totoo na mahalaga mag-Bible study, mag-aralan ng salita ng Diyos, pero ang individual na pag-aaral ng salita ng Diyos ay ito pa rin ay foundational sa iyong paglago. Ang pananalangin on your own ay foundational pa rin sa iyong paglago. There is no substitute. So napakahalaga ng ating mga discipline sa ating sarili na hindi tayo nakadepende sa ibang tao para lang laging manalangin, laging magbasa ng Biblia, kundi tayo ang nag-guide ng ating katawan, sinasanay, at hindi tayo nag-give in sa pagod, sa antok, o sa anumang mga hindi inconvenience na yan. Sinasanay natin ang ating sarili sa godliness. I discipline my body. I strictly discipline my body, sabi ni Paul, upang hindi ako ma-disqualify. Totoo, ng kaligtasan ay hindi natin na-earn sa anumang paraan. Ito'y regalo ng Diyos. Pero ang sinasabi dito ni Pablo ay yung ako ay nagtuturo, ako ay nag-a-advise sa ibang mga tao. Hindi pwedeng ako ay nagtuturo tapos hindi ko pinapractice. Hindi pwedeng ako ay nagpupuri at nagdi-declare kasama ng iglesia, pero pagdating sa aking individual, personal na buhay, hindi ko man lang nabubuksan ng Biblia, hindi ko man lang nababasa ang salita ng Diyos.
Yun ang ibig sabihin dyan ni Pablo. So, papasok pa rin tayo sa personal discipline ng ating sarili. Enjoy mo ang fellowship, enjoy mo ang sharing ng Word of God, pero mas lalo mong enjoy ang personal mong pakikipag-usap sa Panginoon. Doon sa ganung kalagayan, sa Exodus, I think sa Sunday, maaaring matouch natin ang isang napakagandang karanasan ni Moses. The first time na siya umakyat sa bundok, nagstay siya for 40 days and 40 nights. Unfortunately, hindi maganda pagbaba niya. Nagkaroon ng problema. And then, kailangan niya uling umakyat at nagstay siya ng another 40 days and 40 nights sa bundok. At pagbaba niya, ang kaniyang mukha ay nag-glow sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagniningning ang kanyang mukha at nasisilaw ang mga Israelites. Hanggang sa ito'y kailangan mo ng talukbungan, lagyan ng damit para hindi masilaw ang mga Israelites. So yun ay isang pagpapakita sa atin na ang pagstay sa presence ng Panginoon ay merong napakagandang resulta sa ating mga buhay. Hindi naman tayo kailangan magstay ng 40 days na katulad ni Moses. Hindi natin yung kailangan gayahin. Pero malalaman ng mga tao kung ikaw ay laging may panahon, meron kang private life kasama ang Diyos. People will know it. Because it will transform the way you speak, it will transform the way you behave with other people. It will transform your life. Kapag ikaw ay magmi-minister, people will know na ikaw ay galing sa presence ng Diyos. People will feel it. Mararamdaman nila sabi natin, ang weight ng experience mo sa piling ng Panginoon. Ma-realize nila ito, the way you speak, the way you expound the Word of God, or even the way you sing. People will know it. So walang kapalit ang personal na pagsasanay. Hindi mo kailangan i-force ang sarili mo. Mula bukas, magsasanay ako isang oras na ako mananalangin. No, you cannot do it. Pero sanayin mo muna ang sarili mo. Kahit 5 minutes lang. Paggising or bago matulog, just spend time with God. Kung 5 minutes lang ang kaya mo or 10 minutes ang kaya mo, gawin mo lang. Kapag nasasanay ang sarili mo, nauuhaw ka nang bumalik doon ulit sa ganoong activity, and then ito'y humahaba ng humahaba because you are enjoying the presence of the Lord. Kahit sabi ng awit natin kanina, in your presence, that's where I am strong. O yun pala eh. So bakit di tayo magstay na mas matagal sa presence ng Diyos? In your presence, that's where I belong. Eh kung ganoon, dapat lagi kang excited na pumasok sa presence ng Diyos. Hindi lamang kasama ng mga banal sa oras ng gawain, but especially kapag ikaw ay nag-iisa. May excitement ba kayong pumasok sa presence ng Diyos? Amen. That's where we belong. Tagaroon talaga tayo, mga kapatid. Dinisign tayo ng Diyos para mauhaw sa Kanya. Amen. Maaaring nung tayo unbeliever pa, wala tayong ganung nararamdaman. Pero ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. It is drawing us closer to Him. Hinahatak tayo ng Espiritu ng Diyos, palapit ng palapit sa Kanya. Amen. So balikan ko ang ating teksto, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay merong napakagandang habit sa Kanyang buhay. And that is a life of surrender. A life of surrender to God na ito ay na-practice niya at pinakita niya sa pamagitan ng Kanyang pag-spend ng panahon manalangin sa bundok. Lumalayo siya kahit sa Kanyang mga disciples just to spend time with the Father. Kaya naniniwala ko na Kanyang tagumpay sa krus, gaya ng sinabi ko kanina, ay hindi isang one-time event na nangyari bago siya dumating sa pinakamabigat na oras ng Kanyang buhay. Nasanay na siya na laging isinusuko ang kalooban sa Ama. It was a practice na lagi niyang inuunang kalooban ng Ama.
Sa mga account ni John ay laging sinasabi ng Panginoon, walang ginagawa ang anak maliban na makita niya muna ang ginawa ng Ama. Wala akong sinalita maliban na kung ano ang sabihin ng Ama. Kung ang aking paghatol, kung paanong ang Ama ay may kapangyarihang humatol, gayon din naman ang anak, pinagkalooban niya ng kapangyarihang humatol. So lahat ng kanyang practice, ang kanyang pananalita, lahat ng kanyang activity sa buhay, ito ay pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya nung dumating na ang greatest battle ng ating Panginoon, hindi kailangan ng magdamag. Isang oras lang. Sinuko niya ang lahat at siya'y tumayo. At nang siya'y tumayo, wala nang resistance. Wala nang fear, wala nang worry. Ang kanyang buhay ay nakahanda na sa krus. See? Marirealize natin mga kapatid na ang discipline na ating gagawin sa ating buhay, maaaring hindi natin nakikita agad ang benefit ngayon. Pero later on, pag tayo haharap na sa mabibigat na mga trials, doon natin makikita, thank God, bago ako dumating sa ganitong problema, nasanay muna ako na laging nananalangin. Nasanay na muna ako na laging umaawit sa Panginoon. Bago mag-panic, bago mag-set in ang panic, bago mag-set in ang anumang mga takot, ay nasanay ka when trouble comes, lumapit agad sa Diyos. So in your time of trouble, you have the victory. Amen? Gusto niyo ba ng buhay na mapagtagumpay, mga kapatid? Amen. So, purihin ang Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Tumay tayong lahat. Praise the Lord. Tandaan natin na ang pagsasanay ay hindi madali. Maaring merong pains tayong mararanasan. Maaring may struggle sa ating sarili. Pero wag nating kalimutan ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Paul sa Hebrews 5, bago tayo umawit, verse 8 and 9, sabi rito, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Kahit na siya ay anak, kailangan niyang matutong sumunod. Imagine that. Siya ay tagapagmana ng lahat ng mga bagay, pero kailangan niyang magsanay na sumunod. Kung ito ay kailangang matutunan ng ating Panginoon sa kanyang laman, higit na kailangan nating matutunan ito. Learn obedience. Bago tayo magreklamo sa bigat, sa hirap, sumunod muna tayo kung anong pinagagawa ng Panginoon. Bago tayo magsabi, Panginoon, paano kapag ako'y nandun na, wala kaming makain, wala kaming ganito, sumunod muna tayo. At tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon. Learn obedience through your sufferings. And having been perfected, he became the author, the source of eternal life for all those who obey him. Imagine nyo kung gaano kalaki ang resulta ng kanyang training, ng kanyang discipline. Yung kanyang pagsunod ay hindi lamang siya ang nakinabang. Sabi rito, he became the author of eternal salvation sa lahat ng susunod sa Kanya. Lahat ng mga mananampalataya ay nakinabang sa pagsunod ng ating Panginoon. Isipin niyo mabuti mga kapatid. Kaya tayo ligtas ngayon. Kaya may mga tao na babago ang buhay, nalilinis ang buhay, mula sa pagiging makasalanan ay nagiging matuwid. Yan ay dahil sa pagsunod ng ating Panginoon sa kalooban ng Ama. He became the author of salvation for all of us. Ano kaya ang magiging outcome sa unahan ng ating buhay kung tayo naman ang magiging masunurin ngayon? Baka ito'y maging daan para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Who knows?
Baka ito'y maging daan para sa isang miracle na iyong matagal nang hinihingi sa Panginoon. Sinong makakaalam kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos kapag nakita niya ang kanyang anak ay disiplinado. Ang kanyang anak ay masunurin sa kalooban ng Ama. Kaya, para sa akin, ang pinaka-simpleng identification ng isang anak ng Diyos ay ang pagiging masunurin sa lahat ng kalooban ng Diyos. Yun lang. And everything follows pag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang pagsunod na yan ay ibig sabihin yan ay paglakad sa pananampalataya. Praise God. Tayo manalangin sandali. Panginoon, salamat sa iyong mga salita sa gabing ito. Salamat sa pagpapaalala na kami ay nararapat na magsanay sa kabanalan, sa pagiging makadiyos, sapagkat ito ang nais mo sa iyong mga banal. Inayos mo ang aming buhay, pinatawad sa aming lumang pagkatao, at ngayon ay inaring ganap upang kami ay lumakad palapit sa iyo at upang sa aming mga buhay ay mangyari ang iyong kalooban. Ma-display ang iyong katwiran at makita ng sanglibutan ang kabanalan ng aming Diyos na buhay. Panginoon, salamat sa pattern na iniwan ng iyong bugtong na anak. At ito ang nais naming tularan, O Diyos, upang kami naman ay maging mga anak mo rin na nagbibigay ng kaluguran sa iyong harapan. Nais din naming marinig, Panginoon, ang pangungusap na iyong binitawan sa iyong bugtong na anak. Well done. This is my beloved Son in whom I am well pleased. At sa dulo ng aming buhay sa lupa, hindi man kami maging matagumpay sa mga bagay ng sanlibutan, subalit ang maganap ang iyong kalooban para sa amin, ito ay tagumpay. Ito'y magre-resulta ng kaluwalhatian sa piling. Kaya, O Diyos, pagpatawad mo ang aming mga pagkukulang. Kung kami nagkukulang sa mga kasanayan na ito, O Diyos, tulungan mo kami na daigin ang gawa ng laman, daigin ang kautusan ng kasalanan sa aming katawan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Pagkaloob mo ang kalakasan, O Diyos, upang ang aming spiritual life ay lumago at ang aming paglago ay makita, ma-display sa mga tao. Para sa iyong kapurihan ang lahat ng ito, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bago kayo balik sa ating MC, awitin na lang natin ang chorus ng In Your Presence. In Your Presence, that's where I am strong. In Your presence, that's where I belong. Seeking your Yes, Lord. face, I will seek your face. touching your Yes, O Lord. In the cleft of the rock. Hallelujah. Just like you did, Moses. In your presence. Amen. One more time. In your presence. Yes, Lord. That's where I am strong. That's where I am strong. In your presence. Oh, Lord, my God. In your presence. That's where I belong. Seeking your face.
touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, Lord. in your presence, oh God. Yes, oh Lord, I will seek your face. I will seek your face. When you said, seek me and you will find me, I will seek your face, oh Lord. Uunahin ko ang humarap sa iyo, Diyos, bago ako humarap sa lahat ng aking mga responsibility sa buhay. Uunahin kong tumayo sa iyong harapan bago ako sumabak sa mga labanan sa buhay na ito. Sapagkat sa iyong presensya nandun ang aking lakas. At sa iyong presensya, ito ang aking lugar. Ito ang lugar na inilaan mo para sa amin. Para sa iyong mga anak. At dito kami masasanay sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you.